ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم. Magandang gabi po, sister. Kumusta ho kayo? Okay po. Okay. Oh, okay. Saan po ang lugar niyo, sister? Ano po? Nasa Hong Kong po ako ngayon. Saan? Ako nasa Hong Kong po. Hong Kong? Ako. Okay. Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Allahumma allimna ma yanfa'una, wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amma ba'd. Una sa lahat, sister, ay idalangin po natin sa Panginoon na naway kayo ay kanyang ingatan sa lahat ng mga masasama. Ganon din, ipanalangin po natin, idalangin po natin sa Panginoon na naway pagkalooban niya ng maraming kabutihan ang maikling oras natin ngayon. Ang usapan po natin ngayon, sister, tungkol po sa pag-uunawa sa tinatawag na tunay na kabutihan ng ating mga sarili dahil sa ating napapansin na magkakaiba ang pag-uunawa ng mga tao sa tinatawag na tunay na kabutihan ng kanilang mga sarili. Mayroon sa kanila ang kanyang naunawaan ay basta maipagkaloob niya, maibigay niya sa kanyang sarili ang mga makamundong bagay. Ibig sabihin, mabigyan niya ng magandang sasakyan, magandang katahanan, magagandang kasuotan o masasarap na pagkain. So, isa ito sa mga pag-uunawa na naunawaan ng mga tao, ilan sa mga tao sa tinatawag na tunay na kabutihan ng ating mga sarili. Kaya nararapat po natin ito alamin o tiyakin ano ba talaga ang tunay na kabutihan ng ating mga sarili at iyon ang dapat natin mapagsumikapan na ibigay sa ating mga sarili. So ang mga ganitong katanungan, sister, ay para po tayo ay hindi magkakamali. Ibig po sabihin ay ang ating mahanap na kasagutan sa mga ganitong katanungan ay yung tamang kasagutan. Yung tamang kasagutan. Paniwalaan po natin na magkaiba ang pag-uunawa ng isang linika at saka yung tagapaglikha. Ibig po sabihin, kung tungkol po sa kaalaman ay mas maalam at mas higit yung tinatawag na tagapaglikha kaysa yung mga linika. So, ibig kong sabihin ay ang nararapat, kung tayo ay magtatanong, ang nararapat po natin tanungin ay yung tagapaglikha sa lahat ng mga linika. Lalo na siya po ay nakapagbitaw ng salita na alam niya, batid niya ano po ang ikakabuti ng kanyang mga linika at alam niya kung ano ang makakasama sa kanyang mga linika. Sa kanyang sinabi, ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Ang ibig po sabihin, alam ng Panginoon kung ano ang ikakabuti ng kanyang mga linika at alam ng Panginoon kung ano ang makakasama sa kanyang mga linika. Kaya kung nais po natin malaman kung ano po ang ibinigay ng Panginoon na sagot sa mga ganitong katanungan, ano po yung katanungan? Ano po ang matatawag na tunay na tagumpay ng ating mga sarili? Ano po ang matatawag na tunay na kabutihan ng ating mga sarili?
para po natin mapagsumikapan na maipagkaloob natin sa ating mga sarili. Dahil sa malulungkot po tayo kapag nalaman po natin na hindi po natin naibigay sa ating mga sarili ang kanyang tunay na tagumpay at tunay na kabutihan. So ngayon, dahil sa ang gusto po natin ay tanungin ng Panginoon mismo kung ano po ang matatawag na tunay na kabutihan ng ating mga sarili. Mayroon siyang binitawan na salita, maikling salita, at ito po ay nakakapagbigay ng paliwanag, kahulugan kung ano po ang tunay na kabutihan ng ating mga sarili. Pakinggan po natin yung kanyang sinabi, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Napakaikling salita, napakaikling talata mula sa banal na Quran, kahuling-huling banal na kasulatan na ipinahayag kay Propeta Muhammad. So ano po ang kahulugan sa kanyang sinabi? Ang unang salita na kanyang binitawan, sinabi, minha khalaqnakum, kayo po ay aming linikha mula sa putik. So ibig po sabihin ay pinaalaala sa atin ng Panginoon kung saan po tayo nanggagaling. Saan po tayo nanggagaling? Dahil sa ang ama po natin na si Adam siya po ay linikha mula sa putik, ibig po sabihin, tayo ay nanggagaling sa putik. Kaya pinagbawal sa reliyon ng Islam yung pagmamayabang, pagmamataas. Dahil sa magkakaparehas, lahat po tayo ay magkakatulad. Walang isa man sa atin na siya po ay linikha mula sa ginto o di kaya mula sa diamante. Lahat po tayong linikha mula sa putik. So, paglabas natin sa sinapupunan ng ating mga nanay, tayo po ay kanyang pinagkalooban ng buhay dito sa mundong ibabaw, pero magkakaiba po tayo sa pananatili ng bawat isa sa atin dito sa mundong ibabaw. Mayroon sa atin ay paglabas niya sa tiyan ng kanyang nanay ay agad-agad siya nababawian ng buhay. Mayroon naman sa atin ay aabot pa ng mga ilan buwan. Mayroon naman sa atin aabot pa ng mga ilan taon. Ibig po sabihin ay magkakaiba po tayo tungkol po sa pananatili dito sa mundong ibabaw. So pagkaraan, tayo ay bigyan ng buhay dito sa mundong ibabaw. Ano ang karugtog ng kanyang sinabi? Ang karugtog ng kanyang sinabi, wa fiha nu'idukum taratan ukhra. Wa fiha nu'idukum. Ito po ay nangangahulugan na tayo po ay mababawian ng buhay dito sa mundong ibabaw. Walang isa man sa atin na hindi mababawian ng buhay. Walang isa man sa atin na siya po ay makakaligtas. Lahat po tayo ay mababawian ng buhay. Pati yung mga mayayaman, sila ang lahat ay mababawian ng buhay. Pati yung mga matataas ng kanilang mga posisyon dito sa mundong ibabaw, lahat sila ay mababawian ng buhay. Magkakatulad po tayo, magkakaparehas po tayo dito na walang isa man sa atin na siya po ay makakaligtas na hindi mababawian ng buhay. Ito ay malinaw na sinabi ng Panginoon, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ang ibig po sabihin, lahat ng may buhay ay makakatikim, makakaranas ng kamatayan. Innaka mayitun wa innahum mayitun. Katiyakan ikaw, Propeta Muhammad, ay mababawian ng buhay. Wa innahum mayitun, at ganon din silang lahat ay mababawian ng buhay. So ibig po sabihin, kapag tayo ay mabawian ng buhay, iyon ang kahulugan sa karugtong ng kanyang sinabi, wa fiha nu'idukum
wa fiha nu'idukum taratan ukhra. Kayo ay aming ibabalik kapag kayo ay mabawian ng buhay. Kayo ay aming ibabalik kung saan man kayo nanggagaling. Saan po tayo nanggagaling? Sa putik. Kaya ang tamang pamamaraan sa taong nabawian ng buhay ay ibalik siya sa kung saan man siya nanggagaling. Ilibing kaagad dahil sa doon po tayo nanggagaling. So mayroon siyang binanggit na karugtog ng kanyang sinabi, salita, na dito po natin mauunawaan kung ano ang klaseng buhay na pinagkaloob sa atin ng Panginoon, at dito rin natin mauunawaan kung ano po ang nararapat natin paniwalaan na tunay na kabutihan ng ating mga sarili. Ano ang kanyang sinabi? Wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Ang ibig po sabihin, kapag po tayo ay nailibing sa ating mga libingan, may panahon, may oras na tayo po ay babangon muli. Tayo po ay babangon muli. Ano po ang ibig sabihin? Tayo po ay bubuhayin muli. Ano po ang ibig sabihin? Dahil sa ipagpatuloy po natin yung buhay na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Ang ibig po sabihin, ang klaseng buhay na pinagkaloob sa atin ng Panginoon ay buhay na walang hangganan. Hindi porke na tayo po ay mababawian ng buhay ay hanggang doon lang tayo. Dito nagkamali ang pag-unawa ng ilan sa mga tao. Dahil sa may mga tao ang kanilang paniniwala kapag daw sila ay mabawian ng buhay ay hanggang doon lang sila, hindi sila bubuhayin muli. Hindi, sila po ay nagkamali. Dahil sa ang klaseng buhay na pinagkaloob sa atin ng Panginoon ay buhay na walang hangganan. Kaya kapag tayo ay nailibing sa ating mga libingan, may oras, may panahon, tayo po ay babangon muli dahil sa ipagpatuloy po natin yung buhay na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Saan natin ito may ipagpapatuloy? Doon sa tinatawag na kabilang buhay. Yung tinatawag na kabilang buhay, walang lugar na pinaghanda sa atin ng Panginoon maliban lang sa dalawang lugar. Hindi mawawala sa dalawang lugar na ito. Una, ang paraiso. Pangalawa, ang impyerno. At ang klaseng buhay natin dito sa dalawang lugar na ito, kahit saan man tayo makakapasok sa dalawang lugar na ito, ay buhay na walang hangganan. Kung doon po tayo makakapasok sa paraiso ay, ang buhay po natin sa paraiso ay buhay na walang hangganan. Ganon din kung tayo ay makakapasok, ilayo po tayo ng Panginoon sa ganitong pangyayari, kung doon tayo makakapasok sa impyerno ay ang buhay po natin doon sa impyerno ay buhay na walang hangganan. So ang ibig po sabihin ay isa sa dapat pagsumikapan ng isang tao ay yung tagumpay niya sa kabilang buhay. Ang ibig po sabihin na dahil sa yung tagumpay niya sa kabilang buhay ay tagumpay ng walang hangganan. Ibig po sabihin ay kabutihan ng walang hangganan. Hindi katulad ng tagumpay natin o kabutihan natin dito sa mundong ibabaw ay may hangganan. Sa lahat ng mga bagay na ating pinagsusumikapan, o mga bagay na ating pinapapakinabangan dito sa mundong ibabaw ay may hangganan ang pakikinabang natin sa Kanya. Kapag tayo ay mabawian ng buhay, mapuputol ang pakikinabang natin sa mga bagay na ito. Iiwanan po natin ang mga magaganda nating sasakyan, magagandang nating tahanan, magagandang kasuotan, masasarap na pagkain, lahat po ito ay ating iiwanan. Dahil sa ang klaseng kabutihan ng mga kabutihan dito sa mundong ibabaw ay kabutihan na may hangganan. Dahil sa tayong mismo ay mababawian tayo ng buhay. Kapag tayo ang mabawian ng buhay, mapuputol ang pakikinabang natin sa mga bagay na ito. Hindi katulad yung kabutihan na atin mapapakinabangan doon sa kabilang buhay
ay kabutihan na walang hangganan. Kapag tayo ay makapasok sa paraiso, sana tayo po ay makapasok sa, mapabilang po tayo sa mga alipin ng Panginoon, doon niya patutuloyin sa paraiso. Kapag tayo ay makapasok sa paraiso, lahat ng mga kabutihan na ating mapapakinabangan doon sa paraiso ay kabutihan na habang buhay, hindi mawawala sa atin, hindi mapuputol, dahil sa tayo mismo nagmamay-ari sa kanila ay hindi tayo mababawian ng buhay. Ito po ay naunawaan sa isang naikwento ni Propeta Muhammad sa kanyang sinabi, kapag makapasok ang mga tao sa paraiso at makapasok ang mga tao sa impyerno, kakausapin sila ng Panginoon at nasa tabi niya ang isang tupa at sasabihin ng Panginoon sa kanila, o mga tao sa impyerno, mga tao sa paraiso, alam niyo ba yung nasa tabi kong isang tupa? At sasabihin nila, alam namin yun ang kamatayan. At sasabihin ng Panginoon sa kanila, yung kamatayan, siya naman ang papatayin. O kayong mga tao sa paraiso, mananatili po kayo sa paraiso na walang hangganan. O kayong mga tao sa impyerno, mananatili po kayo sa impyerno na walang hangganan. So ang ibig po sabihin, napakalaki ang pinagkaibahan ng dalawang klaseng kabutihan na ito. Kabutihan dito sa mundong ibabaw at yung kabutihan natin doon sa kabilang buhay. Kung pinagsumikapan natin yung mga kabutihan natin dito sa mundong ibabaw, bakit po natin hindi isama pagsumikapan yung kabutihan natin doon sa kabilang buhay, yung mga kabutihan na ating mapapakinabangan doon sa kabilang buhay, dahil sa pagkakaalam po natin na kabutihan na walang hangganan hindi mapuputol sa atin. Kung sa paraiso, hindi po tayo magkakasakit. Sa paraiso, hindi po tayo magkakaproblema. Sa paraiso, hindi po tayo tatanda. Sa paraiso, higit sa lahat, hindi po tayo mababawian ng buhay. Ito ay nangangahulugan na lahat ng mga bagay na lahat ng mga kabutihan na ating pinapakinabangan doon sa paraiso ay kabutihan na walang hangganan. So, dito nagkamali ang ilan sa mga tao. Ang nasa kanila lang, ang napagsumikapan nila, yung mga kabutihan na kanilang mapapakinabangan dito sa mundong ibabaw, pero ang wala sa kanila, hindi nila napagsumikapan, yung mga kabutihan na kanilang mapapakinabangan doon sa kabilang buhay. Kaya kung nais po natin ipagkaloob, ibigay sa ating mga sarili ang kaniyang tunay na kabutihan dito sa mundong ibabaw, at higit sa lahat ay kabutihan ng ating mga sarili doon sa kabilang buhay, ang nararapat po sa atin alamin ay ano po ang mga bagay, halimbawa mga gawain, o mga salita, o mga pag-uugali na ito po ay ating mapapakinabangan doon sa kabilang buhay. Dahil sa hindi lahat ng mga gawain, mga pagsasalita o mga salita o mga pag-uugali dito sa mundong ibabaw ay ating mapapakinabangan doon sa kabilang buhay. Maari dito lang natin mapapakinabangan dito sa mundong ibabaw, pero doon kapag datin natin sa kabilang buhay, hindi natin mapapakinabangan. So ngayon alamin po natin, ano po ang mga gawain, ano po ang mga salita, ano po ang mga pag-uugali na ito pong lahat ay mapapakinabangan natin dito sa mundong ibabaw. Higit sa lahat ay mapapakinabangan po natin ito sa mundong ibabaw, sa kabilang buhay. Ano yon? Yung mga gawain at mga salita, mga pag-ugali na ito po ay kanais-nais, kalugod-lugod sa Panginoon. Ano po ang matatawag natin na mga gawain kalugod-lugod sa Panginoon? Yung mga gawain na naaayon sa anuman ginawa ng Panginoon na layunin ng ating buhay dito sa mundong ibabaw. Dahil sa tayo ay linikha ng Panginoon, mayroon siyang layunin sa kanyang paglikha sa atin.
Imposible na tayo po ay linika ng Panginoon na wala siyang ginawang layunin. Tayo po ay linika ng Panginoon na may layunin ang Panginoon sa kanyang paglikas sa atin. Pakinggan po natin ano po ang layunin ng Panginoon sa kanyang paglikas sa atin. Sa kanyang sinabi, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Sa madaling kahulugan, hindi ko linika ang mga engkanto, mga tao, maliban lang sa ako ay kanilang sambahin. Yung pagsamba sa Kanya, yun ang layunin ng Panginoon sa Kanyang paglikas sa atin. At yung tinatawag na pagsamba sa Kanya ay napakaraming klase. May mga uring pagsamba sa Kanya, ito po ay magaganap sa pamamagitan ng ating mga gawa. May mga uring pagsamba sa Kanya, ito ay magaganap sa pamamagitan ng ating mga pananalita. May mga uring pagsamba sa Kanya, ito ay magaganap sa pamamagitan ng ating pag-uugali. Lahat ng mga uring pagsamba na ito, ay lahat po ito ay napapaloob sa relihiyon ng Islam. Ang ibig ko sabihin, lahat ng nilalaman ng relihiyon ng Islam, lahat po ito ay kanais-nais, kalugod-lugod sa Panginoon. Ibig po sabihin, dahil sa ito ay kanais-nais, kalugod-lugod sa Panginoon, itong lahat ay mga bagay na ating mapapakinabangan dito sa mundong ibabaw hanggang sa kabilang buhay. Kaya sa taong nais niya ipagkaloob sa kaniyang sarili ang tunay niyang kabutihan, ay ang nararapat po sa kanya ay isuko niya ang kanyang sarili sa ginawa ng Panginoon sa kanyang paglikas sa kanya. Ang nararapat po sa kanya, isuko niya ang kanyang sarili ng Islam. So ngayon, nais natin, gusto po natin isuko ang ating mga sarili ng Islam. At ano po ang tamang pamamaraan? Ito po ay sa pamamagitan ng pagsasagawa ng pagsasaksi, tinatawag na pagsasaksi na katanggap-tanggap sa Panginoon. Ang pagsasaksi na katanggap-tanggap sa Panginoon, ito po ay napapaloob po dito ang tatlong bagay. Ang unang bagay, ang paniniwala sa pamamagitan ng ating mga puso. Halimbawa, paniwalaan ng ating mga puso, walang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban kay Allah. Pangalawa, paniwalaan ng ating mga puso, si Muhammad ay kanyang sugo at alipin. Pangalawa, anuman ang pinaniwalaan ng ating mga puso, dapat po natin ito bigkasin. Pangatlo, anuman ang pinaniwalaan ng ating mga puso, binigkas ng ating mga bibig, ay dapat po natin ito isabuhay sa pamamagitan ng bawat bahagi, parte ng ating katawan. Kaya tiyakin po natin, siguraduhin po natin na walang maikikilos ng bawat parte ng ating katawan maliban lang sa mga gawain na ito po ay naaayon sa anuman pinaniwalaan ng ating mga puso at binigkas ng ating mga bibig. Kapag nabuo po natin ang tatlong bagay na ito, na isabuhay po natin yung unang hakbang sa pagyakap, pagpasok sa relihiyon ng Islam. Tayo po ay matatawag na Muslim. Tayo po ay matatawag na alipin, na isinuko niya ang kanyang sarili sa layunin ng Panginoon sa kanyang paglikas sa kanya. Tayo po ay matatawag na alipin ng Panginoon, nagbalik loob sa kagustuhan ng Panginoon. Alam po natin ang isang alipin na siya po ay nagbalik loob sa kanya, sa kagustuhan ng kanyang Panginoon. Siya po ay pinaghandaan ng Panginoon ng napakaraming mahalagang bagay. Kabilang sa mga mahalagang bagay na ito ay kahit napuno niya, kahit siya ay nakagawa ng maraming kasalanan, ilagay po natin na napuno niya na pagkakasala ang mundo na ito dahil sa siya po ay nagbalik loob sa kagustuhan ng kaniyang Panginoon. Lahat po ito ay ipagpatawad ng Panginoon sa kanya. Ibig sabihin, buburahin ng Panginoon ang lahat ng nagawa niyang pagkakasala, hindi lang sa buburahin kundi papalitan pa ng maraming kabutihan. Kung ganito kahalaga ang napakasimpleng gawain na ito, huwag natin ito ipagpadamot sa ating mga sarili. Huwag natin ito palampasin. Dapat po natin ito samantalahin, lalo na kapag tayo ay naniniwala na hindi natin hawak ang ating mga buhay.
Hindi tayo makakasigurado kung tayo ba ay aabot sa susunod ng mga araw, aabot sa susunod ng mga buwan, susunod ng mga taon. Kung mayroon naman tayong naunawaan na napakahalagang bagay, dapat po natin ito samantalahin. Hindi ito matatawag na sa pilitan sa relihiyon, kundi ito ay bilang habag sa ating mga sarili. Kaya sister, para po tayo ay makasigurado, isabuhay po natin yung unang hakbang sa pagyakap sa relihiyon ng Islam. Sundin niyo po ako sa anuman bibigkasin ko, itaas po natin ang ating kanang kamay, ang ating hintuturo. Ganito, ito ay ang kahulugan, ay ang ating sinasamba ay ang Panginoon na nag-iisa, walang katambal. Ang ibig po sabihin na walang katambal ay walang kaagaw, ang ibig, dahil sa hindi po tayo pwede magkaroon ng dalawang Panginoon. Dahil sa kung dalawa ang Panginoon ay tayo po ay magugulo dahil sa siguradong magkakaagawan sila ng kagustuhan. So ito po ang kahulugan. So lakasan po natin na sister ang ating pagbibigkas, okay? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa asyhadu anna Isa abduhu wa rasuluhu. Ako ay sumasaksi na walang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban kay Allah, at ako ay sumasaksi na si Muhammad ay kanyang sugo at alipin. At ako ay sumasaksi na si Jesus ay kanyang sugo at alipin. Allahu Akbar. Congrats sa iyo, sister. Congrats sa iyo, sister. Ikaw po ay ikaw ang pinili ng Panginoon sa dami ng kanyang mga linika. Ikaw ang kanyang pinili na ipinagkaloob niya sa iyo ang napakahalagang bagay na ito.